Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Chapter 4 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa simula, labis na naguluhan si Dokja nang matuklasan niyang ang file na ipinadala sa kanya ay hindi isang karaniwang mensahe kundi isang text na kopya ng Ways of Survival. Pagkabukas niya nito, may mga mensaheng umalinggaw sa kanyang tainga na nagsasabing nakakuha siya ng isang exclusive attribute at na-activate ang kanyang exclusive skill slot. Bagaman pinatunayan nito na tunay nang nagbabago ang mundo ayon sa nakamamatay na senaryo ng nobela, panandalian lamang ang kanyang ginhawa nang matuklasan niyang hindi niya mabuksan ang attribute window upang malaman kung ano ang kakayahang natanggap niya. Malaking disbentahe ito para sa kanya. Alam niyang mahalagang kilala mo ang sarili mo at ang kalaban, ngunit ngayon ay tila bulag siya tungkol sa sarili niyang kakayahan. Gayunpaman, nang simulan niyang basahin ang tekstong ibinigay ng may akda, agad niyang napansin ang epekto ng misteryosong attribute. Bumilis ng hindi normal ang kanyang bilis sa pagbabasa. At natapos niya ang unang bahagi ng nobela sa loob lamang ng wala pang 1 minuto. Habang binabasa niya ang pambungad na eksena, nakaramdam siya ng matinding lamig sa kanyang gulugod. Inilalarawan sa nobela ang pangunahing tauhan sa Carriage 3707 na naghahanda sa pagsiklab ng mga pangyayaring magpapasimula ng massacre. Agad niyang sinuri ang kanyang paligid at natuklasang nasa Carriage 3807 siya, ang mismong bagon na binanggit sa kwento. Nang maalala niyang 2 lamang ang nakaligtas sa bagon na yon sa orihinal na istorya, nanginig ang kanyang mga kamay. Paglingon niya, mabilis niyang nakilala si Yo Sang-ah bilang isa sa mga posibleng mamamatay, at napagtanto niyang halos lahat ng iba, maaaring pati siya, ay nakatakdang mamatay. Lalong tumindi ang kanyang kaba nang makita niya si Kim Nam-won. Isang karakter na kilala niyang mabilis umangkop sa bagong mundo. At gaya ng nasa nobela, mabilis niyang nakibagay si Kim Nam-won sa gumuguhong kaayusan. Sumabog ang tensyon nang mainis si Kim Nam-won sa pag-ungol ng isang matandang babae. Walang awang hinablot ng binata ang matanda at sinimulang sampalin at suntukin. Sa normal na sitwasyon, may pipigil sana, ngunit ang nakakatakot na broadcast sa kisam ng tren na nagpapakita ng mga taong namamatay sa buong bansa ay nagparalisa sa mga pasahero sa takot. Sinamantala ito ni Kim Nam-won at tahasang sinabi na walang darating na saklolo at kailangang may mamatay sa bagon upang mabuhay ang iba. Unti-unting nabasag ang natitirang moralidad ng grupo dahil sa kanyang malupit na lohika. Maging si Han Yung-oh na unang tumutol ay nagsimulang manghina. Isa-isa, nagbago ang mga ekspresyon ng mga tao habang nangingibabaw ang pinaka-primitive na instinct para mabuhay. Di nagtagal, sumali na ang karamihan sa pananakit. Ang dating pag-aalinlangan ay napalitan ng sama-samang karahasan habang sabay-sabay nilang sinipa at binugbog ang walang kalaban-labang matanda upang maiwasan ang personal na pananagutan sa kanyang kamatayan. Pinanood lamang ito ni Dokja nang may malamig na pagkakahiwalay ng damdamin. Ayon sa orihinal na kwento, nakatakda talagang mamatay ang matanda, kaya kinumbinsi niya ang sarili na hindi kasalanan ang manood lamang. Ngunit nagbago ang sitwasyon nang biglang tumayo si Yo Sang-ah, hindi kayang tiisin ang kalupitan. Agad siyang pinigilan ni Dokja at binalaan na mamamatay siya kapag nakialam. Kahit kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata. Nanatiling matatag ang kanyang moralidad, ngunit alam ni Dokja na hindi siya ang protagonist na kayang baguhin ang takbo ng kwento. Pinaupo niya si Yo Sang-ah at inihanda ang sarili niyang pagkilos. Bagaman mas maaga ito kaysa sa kanyang plano, naghintay siya ng tamang sandali. Nang biglang may pagsabog na yumanig sa tren at umusok ang loob ng bagon, sinamantala niya ang pagkakataon. Sumugod siya pasulong, ibinagsak si Kim Nam-won at dumaan sa gitna ng kaguluhan patungo sa matanda. Ngunit hindi ang matanda ang tunay niyang pakay. Nang makita niya ang isang batang umiiyak na nahulog ang lambat ng mga insekto, mabilis niya itong kinuha at kumuha ng isang tipaklong. Sa panandaliang katahimikan matapos ang pagsabog, malakas niyang kinausap ang mga tao. Maingat ngunit matalim niyang inilantad ang butas sa kanilang lohika.
Kahit patayin nila ang matanda, paliwanag niya, kaunting oras lamang ang mabibili nila bago sila muling mapilitang pumatay. Hindi kailanman sinabi sa senaryo na tao ang kailangang patayin, isang o higit pang nabubuhay na nilalang lamang. Habang unti-unting naunawaan ng mga tao, napalitan ang takot ang kanilang dalit. Sinubukan ni Kim Nam-won na bawiin ang kontrol sa pamamagitan ng pag-udyok sa kanila na ituloy ang pagpatay, ngunit agad siyang pinutol ni Dokja at ipinakita ang alternatibo. Nang tuluyan nilang maunawaan, desperado nilang ibinaling ang pansin sa mga insekto. Upang patunayan ang kanyang punto, dinurog ni Dokja ang isang tipaklong sa kanyang kamay at agad na nakuha ang first kill achievement kasama ang bonus na coins. Pagkatapos, sadya niyang ibinato ang lambat na puno ng mga insekto sa kabilang bahagi ng bagon. Dahil sa matinding pagnanais mabuhay, nagunahan ang mga pasahero sa paghuli ng mga tumatakas na tipaklong sa halip na ipagpatuloy ang pagpatay sa matanda. Sa sandaling iyon, matagumpay niyang nailihis ang massacre at napahupa ang sitwasyon. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kaguluhan, nakaramdam siya ng kakaibang pananabik sa kanyang dibdib, isang senyales na siya man ay unti-unti nang umaangkop sa malupit na lohika ng bagong mundong ito. At dito nagtatapos ang Kabanata 4 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Gusto niyo ba ng Chapter 5? Mag-comment na sa baba at maraming salamat.